Hello po, Leksyon. Pasensya na kayo kasi sa mga nanonood lang dyan, nagkakaroon lang po kasi ng mahinang signal. So, pumunta kasi yung mga taga-ayos din ng mga internet connection. JSTEC ang ginagamit namin hindi yung Converge. Kaya nagkakaroon lang siya ng connector. May problem, kaya nagpuputol-putol siya ng signal. Okay, uulitin natin yan ha. Special product po tayo ha. Pasensya na kayo kasi yung signal kasi nagpuputol-putol. Minsan wala, minsan meron, minsan dulo ko. Kaya pinaayos lang kasi. Tinawagan kasi ng kapatid ko na kailangan ayusin daw po yung internet connection. Okay? Continue na tayo. Special product po tayo guys ha. Ano ba yung discussion ng special product? Multiplying squares of a binomial, tapos product of the sum and difference of two binomials, multiplying cubes of a binomials, product that's produce sum of two cubes or difference of two cubes, at yung tinatawag na perfect square trinomial. Okay? Pero na ba yung signal? Kung may problem yung signal, uulitin natin yan. Okay. Ito po yung special product ha. Malalakayin natin yung ano. Okay. Ano ibig sabihin nun? Special product. From the word special. Kasi parang kakaiba. Pag special po kasi, ibig sabihin special, kakaiba. Kasi yung mga discussion, kakaibahan talaga ang factorize. Ano ibig sabihin nun? Product po siya, nagpaparami. Ano ibig sabihin nun? Multiplying square of a binomial. Ay sabihin niyo, multiplying square of a binomial, ito pa yung given. Kahit anong binomial pa yung given, basta multiplying squares lang. So, ito yon. So, kailangan ni substitute lang. For example, 2x plus 4, quantity squared. Pero yung first term natin, yung a natin is 2x. Squared mo. Substitute lang. Tapos, plus 2x. Tapos, yung a natin is 2x. Ito po yung ano niya, yung factorize nito. Tapos, yung ano natin, yung b natin is 16. Ay, yung b natin is 4. Tapos, yung ano yung second term natin is 4 lang. Kasi yung dito sa second term, hindi na kailangan maglagay ng side. Hindi ko rin po alam Differential calculus, ma'am. Konti lang naman. Hindi ko po yung manalalabanan yung differential calculus kasi di ba nakakalimutan ko na Alam ko, power rule, mga constant rule lang yun. Tortang to lang kitang isa pag-send ng batch. Ang natandaan ko lang yung mga basic derivatives lang. Ko lang kasi matandaan yung mga trigo. Complicated na po yan, kaya hindi pa ako papraktisado. Okay? Ayan, tapos simplify mo, yun lang, that's all. Ang tricks nito, kung ayaw mo ng ganito, so, ito, i-square mo siya ng first term. Ito yon. 2x squared or 2x times 2x is 4x squared. I-multiply mo yung first term times second term times 2. Ito na yun. Para makuha yung middle term, di positive 16x na lang. Kasi magdudugdug ka ng mga bawat sagot para ma-expanded mo yung mga sagot lang. Or ito na tawag yung mga terms. Tapos nun, yung second term or last term, yung positive 4 times squared or positive 4 times positive 4 will be the positive 16. Ito na po yun. That's all. Yan. Just 30 seconds. Kasi magganyan ka, magsasubstitute yung mahirap yun. Dito naman, guys, kasi humihina talaga signal, guys. Napuputol-putol. Ay, Sir Matuto, hello po. Ito namang question na to, galing to kay Wowmat. Yung Wowmat ako nakikinig sabi daw, yung second term mo, hindi nilalagyan ng sign is positive. Kaya, ewan ko lang. Yun lang yun. So, ginawa, ang first term natin, basta sa formula yan, substitute lang naman.
Ma'am, bakit hindi nilalagay ang sign ng positive? Kasi utos ni Walmart, hindi ko rin pala. Ang alam ko lang, kasi base lang po sa special na pag-aaral. Minsan kasi sa ibang case, hindi din daw nilalagay yung positive sign yung second term. Sa akin lang, sa aking tiyora, kailangan magkakasama yung mga sign kapag nagsa-substitute kayo, pero hindi naman pwede ganun. Baka may sarili nilang talaga yung pag-aaral, kaya ganun. Medyo mahirap tong kalituhan sa mga student. Hindi ko to nilalagay yung sign ng second term. Eh, ganun pa rin, ganun lang. Kung ayaw mo ng ganito, mag ganito na lang. So, kunwari, sa square mo yung first term. So, negative 5 times negative 5 or negative 5 times squared. Ito na yon. I-multiply mo yung first term times second term kasama mga sign times 2. Negative 30x. Tapos, isama mo na sign, second term, squared mo siya. So, positive 9y squared. Yun lang. That's all. Ito yung pinaka-tricks ha. Huwag maniwala, mag-point method ka na lang, pero huwag niya papahirapan yung sarili mo. Ay, sa mga nag-join dyan, mahal ko kayo kasi hindi ko yung iisa-isain. Mahirap talaga yung signal. Buti nice itong ano to. Okay. 3:22 na guys ha. Sana lang hindi nagluloko-loko yung signal ha. Okay. Paano to sasagutan to? Gagamitin natin to. Medyo mahirap yan ha. Pwede ganito, pwede may trick ko. So, sumunod po tayo. Kasi mahirap. So, ito yung A natin, yung 7C raised to the power of 4. At yung B natin is 9D raised to the power of 6. So, mahirap, no? Mano-mano lang po talaga to. So, 7C raised to the power of 4 times squared. Plus, yung 2, yung A natin is 7C to the 4th power. Tapos, ang B natin is 9D raised to the power of 6. Kikita. Aglit. Yan. Raised to the power of 6 yan ha. Tapos nun, yung plus yung ano natin is 9D raised to the power of 6. Hindi nilalagay ng sign na square. Yun lang. Yes, special product po. Sa Kusi. Ito yung special product ha. Yan. Oh. Special product to. Hindi siya factoring. Iba naman yung factoring. Pag sinabi factoring, yung, di ba, yung given mo is naka-single term po. Kailangan i-factor. Isa special product po. Kailangan i-factor out to. Yan. Magaganyan ka. Special product lang po to, sa Kusi. Okay. Kayo na bahala mag-computation. Medyo mahirap lang yan, ha. 7 times 7 is 49, di ba? Law of exponent. So, product of the exponent. Hindi yung adding the exponent, ha. Power to the power yan, ha. So, ang gagawin lang dyan, iba naman yung, si raised to the power 4 times C raised to the power 8. Adding the exponent. Yan. Yung loob, times mo sa labas, yung exponent. Hindi magiging na siya. C raised to the power of 8. Di ba? Dito naman, kayo na mag-adjust. Meron mo mahirap. 40, mano-man to. So, 14 times 9, 4 times 9 is 36, 33. 9, 12. So, 126. 126, C to the 4th power. Kailangan mauna yung C kasi alphabetical term yan. Tapos, bago yan D raised to the power of 6. Last, 81. D, 6 times 2 is 12. Yan, ito po yung final answer natin. That's all. Yun lang. Ma'am, paano kapag yung ganito? Ito, multiply mo siya ng first term. 7C raised to the power of 4 times square or ganito exponent niya. So, dalawa yan. So, sa mga hindi nakakalam, recall natin yung law of exponent. Hiwalay po yung mga, mga numerical coefficient bago muna yung, kasi yung C natin, raised sa power of 4, since, multiplication yan, para makita natin.
Okay, sa mga slow lang naman, di ba? O, 49 times C raised to the power of adding the exponents of 4 raised to the power of 4 plus 4 is 49 C raised to the power of 8. Yun lang pa yung tamang sagot. Yun lang. Not all. Di ba? Kita nyo na? Not all. Tapos, kayo na bahala. Ito, first term times second term times square. Ganito lang. So, 7C raised to the power of 4 times, first term lang to ha, times positive 9 raised to the power D raised to the power of 6 times 2. Anong sagot? Eh di, ano yan, 126. The same lang siya. Oh. Ito yung 2, di ba? Ito yung 7, ito yung 9. Parang the same lang po. O, dikit lang naman. Ayan. Positive yan ha. Yung last term is 9 D raised to the power of 6. O, dadalawin ko na para mas malinaw natin ha. O, pag sawa ka na mag-easy, magganyan ka na lang, gets mo naman yun, di ba? O, add in the exponent. So, ilan to? 12. 6 plus 6 is 12. Copy yung D. 9 times 9 is 81. 81, positive 81, D raised to the power of 12. So, paduksun lang, yun lang. Kaya na bahala. So, ganito pa rin. Yun lang. Try nyo nga po yung radical and rational inverse function. Radical, alam ko po yung radical, include. Pero yung inverse function, hindi ko pa pinag-aralan. Radical, may alam po ko ng radical, pero yung rational inverse function, parang hindi ko pa pinag-aralan. Alam ko lang, rational function lang. Magagraph ka lang. Lang yun. Mamaya na lang po include. Rational inverse function kasi hindi ko pa pinag-aralan. Sa next time na lang po. Pag radical, mamaya na lang po. Yan yung tamang sagot natin dito Ilang. Ano pa yung rational inverse? Hindi ko alam yung rational inverse. Hindi ko pa pinag-aralan yung rational inverse function. Bago pa yan, mahirap talaga mag-co-out Pag radical kasi, depende. So, pag nag-uumpisa ka pala, simplifying radicals. Yung let's say, yung index mo is 2, magpaparis-paris ka. Kung ilang yung paris ng 2, yun yung paris na sa loob. Tapos, magka-cancel out ka lang. Tapos, kailangan yung factorize, may lalabas mo yung purpose square. Yun lang. That's all. Pero yung rational inverse function, hindi ko pa yung pinag-aralan. Yun lang. Okay, game na tayo So, dito muna tayo sa minus. Medyo mahirap lang to A minus B quantity square. Ito ay medyo nalilito sa mga student. Na bakit hindi napapasama yung sign yung second term. No need lang po talaga yung ganon. Kailangan yung terms na to ganito A minus B. Kasi dalawa yung item nito, di ba? Yung A minus B. Dalawang ganito. Kasi na-expand, di ba? So, ilan yan? So, A square minus 2AB plus B squared. Yan, gets niya? Kita niyo yung sulat ko? Ano ba yung rational inverse function? Hindi ko alam yung rational inverse function. Example lang, lakayan na natin camera. Okay, for example guys, ano yung example? Ito, kailangan natin substitute yan. Marami nagkakamali, nalilito sila. Hindi siya applicable sa term na to. Hindi siya applicable or hindi yun nasasanay sa totoong buhay yung paggamit ka ng ganito. Nasasanay sila sa ganito. Kapag yung mga sign nito, yung second term, mapapasama yung sign. Pero ito, para mahirap to i-case na to. So, medyo mahirap. Kung ayaw mo ng ganito, pwede ka mag-trick. Madali yung i-trick. For example, let's say 2x minus 6y quantity squared. I-apply natin dito Kasi si Miguel Logo, hello po. Pero, bakit special case ang tawag dun Mami, bakit dapat mapasama mo yung mga sign, yung mga sa second term? Hindi rin po talaga yon. Pero ayaw nila mamaniwala. Kasi pag sinama mo yung sign yung second term, mangyayari, mamamali sagot. So, nalilito sila.
Okay, ang gagawin, sa substitute natin yung A. Ito pa yung A natin, ito B natin. Huwag isa pagsasama yung sign na kapag nagsasubstitute. Mali yun. Pero pag ayaw mo namang mag-tricky part ka na lang. So, ilan na? So, 2x squared minus 2. Ang A natin is 2x, di ba? Yung B natin, akala nila kasi mapapasama yung negative. Hindi naman pala. Sino ako? Hello po, sino ako? Hindi daw kasama yung negative 6y. 6y lang talaga nakalagay. Kasi pag ginanong mo yung negative, ang mangyayari, namamalit lang talaga yung middle term. I-try nyo po mag-find method kung ay maniwala. Pero pag ayaw mo ng discussion nito, pwede ka na mag-tricky part. Mamaya lang po ha. Tapos, positive yung B natin, hindi lalagay ng negative ha. Bawal yon. 6y squared. Di simplify. Di 4x squared. Kasi pag nilalagay mo yung negative, magiging positive, so mali yun. So, negative 2 times 2, 4 times 6, 24. 24xy. Di positive 36 y squared. So, ito na yung tamang sagot. Kung ay maniwala, magganyan ka na lang. So, okay. Ang gagawin natin dyan, Lester dyan, hello po. Multiply mo yung 2 beses yung first term sa sarili niya. 2 beses ha. Okay lang. 4x squared. Kaya pag ayaw mo ng sign, multiply mo yung first term times second term kasama ng negative. Ibang trick ko to ha. First term times second term kasama ang negative sign. Times 2. Ilan na? Negative 4 times 6 is 24xy. Kasi pag sinubstitute mo yun dito sa other case, substitute pinag-uusapan, di ba? Kasi pag sinubstitute mo yung negative, so yung mangyayari, in tendency, hindi siya magtutugma dito. So magmamala ang sagot yung middle term. Yun lang kasi paliwanag ni Wow Math sa YouTube channel. Marami nagko-comment yan, marami nagko-confuse. So, mahirap to para sa mga student na nanilito sila sa mga negative sign. Ganun lang. At yung last term natin, yung second term natin is negative. Negative, tricky part lang po ito. Di positive 36y squared. So, tuksong lang. That's all. Di maging equal lang yan. Di madali. Sobrang dali lang yan. 4x squared minus 24xy plus 36y squared. So, ito po yung tamang sagot. Ito, kagaya na ito, hindi napapasama yung negative. Pag nagsasubstitute kayo. Yun lang. That's all. Paano pag-uusapan mo yung mga ganito? So, kung ayaw man ng ganitong magsasubstitute, mag-tricky part ka na lang. Let's say, 4m squared minus 5n cubed times quantity squared. Sige, ang gusto mo, ganyan na lang or tricky part na lang? Sige, sagot in 1 minute. Gab, hello po, Engineer Gab. Special product lang po ha. Bahala kayo mag-point method, trip mo yung mag-point method eh. Pwede ka mag-point method kasi dalawa naman yan. Pero, huwag niya papahirapan mo sarili mo. Mag-tricky part na lang po kayo. Alam mo yung tricky part? Anong gagawin? Mag-tricky part na lang po kayo sa top yung first term. 4m squared times squared. Ilan? Product by product yan ha. 2 times 2. Tapos rapi yung m. 4 times 4. 16. Hindi ba 4 times 4? Iba naman yan ha. So, yan? 16 m raised to the power of 4. Second, yung middle term, para makuha natin yung middle term, first term, kasama yung mga sign ha. Kasi pag tricky part nito, kasama yung sign. Times second term, which is the negative 5n cube, times 2. Ilan? Negative. So, negative 5 times 2, negative 10. Negative 10 times 4, negative 40. 40 m squared n cube. Tapos yung last term natin, negative 5
n cubed times squared. Positive 25. 3 times 2. Iba naman yung adding the exponent. Iba naman yung product exponent. So, yung times mo yung loob, yung exponent dun sa labas. 3 times 2 is n raised to the power of 6. Sa mga hindi nakakalam, kapag yung negative any number, kapag yung exponent is even number, so just always a positive. Paano kapag yung cube, yung exponent is naka-cube or naka-3 yung exponent, magiging negative na po yun. Tandaan nyo ha. Kapag yung any number, tapos naka-negative dito sa loob, tapos yung exponent natin is even number, just always positive yung sign. Kapag yung negative ulit, kahit anong number dito, negative side, kahit anong number, tapos yung exponent natin is naka-odd number, ODD number, ay always negative yung sign. Ganun lang yung tricky part. Yun lang. Sige, maglalagay tayo ng palatan na para alam nyo. So, kailangan, tuksong lang naman. So, ang sagot dito is 16 m raised to the power 4 minus 40 m squared n cubed plus 25 n raised to the power 6. So, yan lang. Napakabilis lang yan, no? Tandaan kapag yung negative any number, raised to the power of even number, ang sagot dito is positive. Kapag yung negative any number, tricky part to ha. Kapag yung exponent natin is odd number, ano ba yung odd number? 1, 3, 5, 7, 9, chururut, and so far. It will always be negative. Okay? Gets nyo? Ganun lang. Ay po, say. Ito na po yung final answer dito, ha? Ganun lang. Okay. Ma'am, ayaw nun. Ano charorot? Charorot, ibig sabihin, ibento ko lang yan. Charorot, yung parang anything and anything, parang ano lang, yung chururut, yung parang odd number. So, ano ba yung ibig sabihin ng odd number? Let's say 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and so far, mahaba na po yan. Ano po yan? May question tayo galing kay sino ako. Okay. Ito, sige, wait lang. Sige, sasagot. Okay, may request dito si ano. Sige. Ano daw? 4 times x. 4x. Ito. Hirap niyan, ha? Halal, warning na ako dito. Eto, ganito lang yan or ano lang? Sino ako tayo sa pag-send ng bus? Eto ba to or ano? Or ganito? Ganyan. Sige. Hirap niyan, ha? Nago, patay tayo dyan. Sige. So, ganito, magmano-mano muna tayo bago tayo mag-trigger. Sige, magmano-mano muna tayo. So, ito question galing kay sino ako. Okay, mano-mano tayo para sigurado tayo. Ay, teka. Okay, sabi dito, 4x raised to the power of 2 minus 5x raised to the power of negative 3x squared time quantity squared. Mano-mano lang tayo para sigurado tayo. So, medyo natatakot sila sa ganyan kasi may negative. So, marami nagkakamali. Ang gagawin natin, mag-form method muna tayo. So, ito, 4x raised to the power of 2 minus 5x raised to the power of negative 3 halves.
Dalawa ha. Point method pwede. Kung nagdududa kayo, pwede ka maggumamit ng tricky part. So, 4x 2 pip. Babalikan niyo yung mga basic math na hindi niyo kasi alam. Testingin natin to sa ano ha. Ayan. Okay, point method po tayo ha, para sigurado tayo. Okay, gonna distribute lang to. 4x raised to the power of 2 pip times 4x raised to the power of 2 pip. Okay, anong gagawin natin? Okay, stretch paper po tayo. Punit tayo ng stretch paper. Okay, dito, medyo mahirap. 4 times 4, 16. Gets ko na yan. Pero ang problema sa mga estudyante, nahihirapan sila sa fractions kasi exponent lang. Huwag kayo mag-alala kasi i-add lang naman. Okay. So, paano? X raised to the power of 2 pip times x raised to the power of 2 pip. Adding the exponent. Ang gagawin lang natin dyan, the same yung exponent. Copy na lang to. Tapos, 2 pip plus 2 pip. Oh, balikan niyo yung ano. Balikan niyo yung mga basic math. So, since para sila ng 5, same denominator, add na lang. Anong gagawin? 2 pip plus 2 pip. Ilan? The same lang po yung denominator natin, which is the 5, di ba? Ang masama lang dyan, magkaiba ang denominator. Ay, nako, mag-LCD po kayo. Nako, wag namang ganyan. Isa ito sa disadvantage ng mga estudyante na nakakalimutan nila ang basic math. So, wala talaga. Nakakalimutan lang talaga. The same na po yung denominator, which is the 5. Add na lang. So, 2 plus 2, 4. 4 over 5. So, x raised to the power of 4 over 5. Ilang? Yun ang sagot. Yan. Dito sa outer term, hirap pagdikitin eh. So, yan. 4x sandali lang. Parang touch. Hindi na magkasya to eh. Teka lang, wait lang. So, 4x raised to the power of 2 pip times negative 5x raised to the power of negative 3 halves. Hindi magkasya yung ano ko. Babarahin ko muna to ha. Parang hindi maintindihan. Mamaya na to. Ganito. 4 times 5 is negative. So, negative 20 muna. Pero, medyo nahihirapan sila sa ganito. Ano lang naman, parang basic math lang naman siya. So, kung mabalikan mo yung, yung fraction of yung mga dissimilar fraction kapag addition, subtraction. Similar, dissimilar of the adding, subtracting. Kasi pag dissimilar, mas mahirap na yun kasi kailangan pang balikan yung LCD. Kung may alam kayo sa LCD, least common multiple, balikan nyo. Let's say, listing method, continuous, or prime factorization, balikan nyo. Ay, Tara, hello po. Hi. Hello po, Doggy. Hi. Hello, kumusta ka na? Paano ba yung LCD? Ang LCD po kasi, ang given ay naka-fraction. Kailangan yung denominator niya dissimilar. Hindi magkakapareho. Kasi pag sinabing LCD, least common denominator, kukunin mo yung least common multiple, yung denominator natin. Let's say, ito. Sa notes na to, babalikan natin to. Di ba? X 2 pip. Ganyan. Ganitong form na to. Pero ang problema, naka-negative exponent. Huwag ka muna mag-negative exponent. Huwag mo babalik ta rin. Kalimin mo muna. Paano ka magkaka-LCD? So, balikan nyo. So, recall muna tayo. Recall natin. So, pwede butterfly process. Pwede namang hindi. Pero pag classical method po talaga, LCD. So, 2 pip. Kaso naka-negative. Ang problema, adding the exponent. So, positive, negative 3 halves
Yan. Medyo malaking problema to sa ganyan, ha. So, multiply positive times negative. So, 2 fifth minus 3 halves. So, finding the LCD, kinakabit po yung mga Muslim. Ano po yun? Hindi kita maintindihan. Iba yan ata tinutukoy mo. So, ibig sabihin, ito, parang hindi na po siya, hindi naman po siya similar yung fraction natin. So, ang gagawin, finding the LCD. What is the LCD of 5 and 2? Balikan nyo, LCM yan, ha. Least common multiple of 5 and 2. Listing method. So, multiples of 5, 5, 10, 15. 2, multiples of 2, 2, 4, 6, 8, and 10. Ano yan? Pag list, pinakamababa. Ang list nating multiple natin is 10. So, 10 po. Gets? Oh, 10 divided by 5. 2 times 2 is 4. 10 divided by 5 is 2 times 2 is 4. Minus, 10 divided by 2, 5 times 3 is 15. Dami nag-request. Ito po man, 3 square root of the... Ay nako, imaginary na po. Mahirap na po yan. Sabi ng question dito, 3 square root of the negative 100. Ay nako, hindi na po. Kasi in the public case, negative any number, imaginary na po. Pero pwede man natin i-factor out yan. Kung magdi-discuss kayo about sa complex algebra. Kamaya na po. Wait lang. Sasagutan natin to. So, kapag yung negative any number, imaginary na po. Pero ito yung 128, hindi pa siya perfect square. So, pwede mo siya ipapalabas ng perfect square. Okay? Iba, nasa loob na. Mamaya na po. So, medyo mahirap. E di, ano na to? 15 minus 4, 11. Negative 11. Negative 11 over 10. So, mahirap. Pwede naman butterfly process po tayo. So, pwede butterfly process. Yan, butterfly process. Ilan? So, yan. Ito po yung 10. 5 times 2 is 10. 2 times 2 is 4. 5 times 3 is 15. Negative. Negative yan. Oh. Parang the same lang po dito. That's all. Thank you sa pag-send ng badge. So, ang sagot dito is saan na ba ako? Sagot dito is x raised to the power of negative 11 over 10. Kaso, complicated na po to. Tignan natin doon sa calculator, x raised to the power of negative 11 over 10. Okay, sunod naman yung inner term. Ang inner term natin is ganun pa rin. So, teka lang. Negative 5, parang the same lang. Negative 5x raised to the power of negative 3 halves times, ang hirap nito. Yan, paliliit na lang. Layo. Times 4x raised to the power of 2. Parang the same lang. Pareho lang nito. So, kung ano yung sagot, kahit baliktarin nyo, binaliktad yung pakasulat. So, ganun pa rin. So, negative 20x raised to the power of negative 11 over 10. The same lang. Pahingin na ng hopya. Kain ka na po. Then, kain ka na. Yan, dun lang. That's all. Ito naman parang simply lang. So, yun lang. Pero yung yung last term natin, hindi magkasya. Ganito yung last term natin. Negative 5x raised to the power of negative 3 halves. Yan. Yan. So, dito scratch paper po tayo. Hindi nakasya eh. 25 yan ha. Negative, negative, positive, positive 25. Mamaya ka na. X, kaso nahihirapan sila sa ganito. X, negative 3 halves. Kasi pag binaliktad mo, magiging na siya, 1 over x raised to the power of 3 halves.
complicated na po. Yung gusto nyo ng fraction part, depende. Double check natin maigi yan. Ilan na? X raised to the power of the negative 3 halves. So, change the sign. Oh. Ilan yon? Minus na yan, ha? So, since ano yan, since the same lang po yung denominator, di ano na to, 2 yan. Negative 3 minus negative 3 is negative 6. Negative 6 over 2, yung tinatawag nila ay negative 3. So, negative 3. So, medyo mahirap lang po yung sagot dito. So, dito ang sagot ay negative 3. So, medyo mahirap yung sagutan to, ha. Pwede naman ganitong sitwasyon, kaya lang, meron kasi nanonood ng mga math teacher dyan. Di komplikado talaga ang sagot. Di yung mga fraction po talaga, complex talaga yan. So, napaka-complicated yung sagot eh. Ayan. Anong gagawin natin kung by like terms? Depende. So, magiging ano na to? 16 x raised to the power of 4 over 5. Negative 40 x raised to the power of negative 11 over 10. Yan. Pero ang problem, medyo may problem pa tayo dito. Sige, santabi muna tayo dito. So, pag inano mo to, complicated yung sagot, babalik rin natin to. Hindi ko alam kung babalik rin natin to. So, gamitin na natin yung ano natin. Yung tricky part. So, mag-tricky part po tayo. Okay. Ganun pa rin. So, 4x 2/5 minus 5 negative 3 halves times squared. So, first term natin is 4x 2/5 squared. So, ang gagawin natin, i-apply natin ng rules, yung laws of exponent. So, 4 times 4 is 16. Pero babalikan natin yung 2/5. So, x 2/5 times 2. Ako, ayan, recall muna tayo. So, 2/5 times 2. So, hindi po magkakancel, bawal yon. Hindi magiging 4 over 5. So, 4 over 5 yon. Bakit? Kasi, eto, hindi na magkakancel. Ang mas masama dyan, yung 2/5 times 1/2. Cancel out yun, yung 1/5 yun. Magkaiba yun. Iba yung given dito. So, x raised to the power of 4 over 5. So, the same lang po siya dito. Di ba the same lang? Eh kapag yung middle term natin, mas mahirap. 4x raised to the power of 2/5 times negative 5 raised to the power of 3 halves times 2. Medyo mahirap. Okay, unahin na natin itong ganito. So, 4 times negative 5 times 2 is negative 40. 40x lang muna. Pero, isipin nyo, mag-product ka na lang. So, 2/5 times 3 halves. Medyo mahirap yung 3 halves. Teka lang. 2/5 times 3 halves times 2 over 1. So, cancel out nito. Oh, ano matitira? Pero unahin natin to. Ang masagot natin is 2/5 times negative 3 over 1. Hindi magiging ano na to, magiging negative 6 over 5. 6 over 5. Para mali ata to ah. Sandali lang, para may comment error ako dito. Sandali lang, wait lang. May problem tayo eh. May malaking problem. Ay, yung nga pala, hindi pala exponent to. Mali pala ako. Ano ba yan? Naniniwala na ako. Mali pala. So, ito yung 2/5. Din na exponent ha. Kaso, change na sign, magiging negative 3 halves. Tapos, yan, exponent natin. Ang problema, ang problem natin, yung exponent natin is 1, di ba? So, gawin natin plus 1 over 1. Oh, hindi pwede mag-butterfly process ha. So, least common multiple ng 5, 2, and 1 is 10 po talaga. Kasi 2, 4, 6, 8, 10. 5, 10. So, 10 po talaga.
10 divided by 5, 2 times 2 is 4. 10 divided by 2, 5 times 3 is negative 15. 10 divided by 10 divided by 1, 1. Times 1, 10. Ilan na? So, negative 50 plus 10 is 4 minus 5. Kasi mas malaking 15 kaysa sa 10. Hindi negative 1 over 5 over 10. So, mali po to. Very wrong, very wrong. Medyo mahirap. Ay, parang hindi po siya, teka. Pi x pala to, pi x. So, hindi to kasama. Mali. Ang mapapasama yung exponent ay mali. Ito lang. So, mali po tayo. 2 over 5. Kasi wala siyang variable ng x. Hindi po pwede mag-deklara ng adding magkakasama to. So, maging ito na lang. So, ganun pa rin. Hindi, negative 11 over 10. Mahirap to. So, ganun pa rin. Negative 11 over 10. Hello po sa mga nagre-request dyan. Hello po. Thank you sa pag-follow, user 84. Napaka-complicated to, nasa dulo, ha? Ito, parang walang problema to. Medyo mahirap yung complicated na po yung mga negative. So, wag tatanungin ng math teacher nyo. Etong negative yan, data transposes into, into fractional yan. Kasi negative exponent, ilusupukan natin. So, depende. So, kung papayagan ng teacher naman, magpabaliktad. So, negative 5x 3 raised to the power of 3 halves squared. Wala na. 25x, nako, hindi basta-basta yan. So, 3 halves times 2 over 1. Cancel out. Hindi negative 3. So, negative 3, kaso negative 3, ito yan. Ito, duksoyin na lang. E di 16x raised to the power of 4 over 5 minus 40x raised to the power of negative 11 over 10 plus yan plus 25x raised to the power of negative 3. Yan. Okay, kung tatanungin, mag-survey tayo. Alin ba ang mas final answer? Mas final answer ito, mas comfortable. Pero pag tatanungin yung math teacher nyo, ayaw nila mga negative. Kapag yung nagtuturo yung math teacher nyo is maselan. Maselan ng math teacher nyo, pwede nyo baliktarin. So, depende. Kung ayaw mo ng ganito, kung ayaw yan, depende. Or, sasagot dito, depende sa math teacher nyo. Kasi babaliktarin niya, magiging 16x raised to the power of the 4 over 5. Pero ayaw nila ng math teacher ng ganitong sagot kasi may negative. Ayaw nila ng mga negative exponent. So, negative minus 1 over 40 x raised to the power of the Teka, sandali, para mali. Kung maselan talaga yung math teacher mo. Pero ito, gagalawin natin. So, ano yan? 40. Ilan na to? Negative. Di x. Ano to pa to? So, 1 over x raised to the power of negative, 11. 11 over 10. Kung maselan teacher nyo. Mahirap. Ito naman to, medyo mahirap ng ganitin. 1 over x cube. Kung maselan teacher nyo, depende. Ewan ko na lang kasi kung papayagan kayo magpa-negative exponent. Kaso ang problema, may problem po tayo. Let's say, pwede ganito kasi pag napasa mo siya, check natin sa mathway kung papayagan.
Di, ano yan? 1 over? Di, ano to? 40 x raised to the power of 11 over 10. Kung maselan yung teacher nyo. Ewan ko na lang kasi meron to point talaga kapag yung math teacher nyo ay napakaselan. Ewan ko na lang, tignan natin. 25 cube root of x. Ha? Ano pa yan rin? Para saan yan? Okay, x cube root. Ayan, eto na. Depende. Kung ayaw mo ng ganito, pwede ganito. Or pwede ganito, it depends. It depends po sa... It depends po sa math teacher nyo. Di pala. Di pala. Ano ba di pala? Depende, may kanya-kanya po tayong, may kanya-kanyang siguro na nagtuturo. Kapag maselan teacher nyo, ayaw nila na negative exponent, just receive po kayong ganito. Ganun lang. Hindi pa pala. Wala tayong calculator na sa pamangkin ko eh. Okay, independence lang po ha. Bakit nasa baba yung 40 o koran? Kasi, ito po. Ito may problem po tayo dito. Bakit nasa baba ang 40? Kasi ito po yung negative exponent. Nakikita niyo ba? O koran? O. Ito, negative 40 raised to the power of negative 11 over 10. Kasi may negative po yung exponent. Babalik na rin natin. Pag may negative exponent, yes po, tama po kayo. Kasi pag wala yan, hindi yan babalik na rin. Dapat hindi yung magbababa yung 40 kapag yung positive exponent. Kasi naka-negative pa. Wala naman negative exponent ang 40. Yung x lang. X lang. Hindi mali pala ako. Sige, scratch paper po tayo. Hindi yan magiging sagot na yan. Eto na lang. Oo nga, no? Hindi 40 OTX lang naman to. Oo nga, no? Ito. Yeah, namali talaga ako. Okay, sagot natin is 40 na nasa taas. Ayan. Selan talagang teacher natin, no? Ayoko na magturo ng mga masaselan. Kuya, paano isag yung pagiging tanga? Huwag ka na mag-aaral. May charot lang. Naninigurado ako dito sa mga maselan eh. But it depends lang po. So, ito. Imamali ko na. X raised to the power of 3. Kasi ito, x raised to the power of negative 3 nasa baba. Ito naman, selan eh. Ang hirap talaga maging perfect. So, x raised to the power of 11. Yan. Along lesson na ito, special product po. Ito. Okay na ba, no? O karan? Ewan ko ba dito sa question na to? Ito yung question ha. Special product lang po na Angel. Special product sa grade 8 po yan. Galing-galing. Kuya, paano i-solve yung problema ni ma'am? Sino ma'am? Ako pa'y tinutukoy? Okay na, nag-solution na ako, Nax. Nax talaga. Okay, depende. It depends kung papayagan ng ganito. Kung masaya ng teacher nyo. Kung ayaw mo ng ganyan ng teacher nyo, pwede ganyan. Mananahimik lang po kayo sa negative exponent. It depends po. Sige, post ko po yun sa ha. Post ko po yun sa it's me, Mayan, okay? Practice lang kailangan talaga. Kasi pag nakakamali ka sa negative exponent, yun lang yun. Sige, isa pa. Ito, tutukoyin natin yung sa question po ni Sa question po ni ito. Imaginary na to, pero pag papayagan, okay, kunwari, 3
Square root of the negative 128. Imaginary na agad kasi may negative yan. Isa pa ikoran. Okay, ano pa pares ng magpapares tayo ng square dito. O, tandaan kapag i-index natin ito, hindi na yung sinusulat kasi understood. Pero, kailangan ko ilalagay yung squared, yung index kasi para makita, magpapares-pares po tayo. Sa prime factorization po ng 128, divide by 2 di 6, 4, 64. Ito naman, atin na naman to. 32. Ito naman, 2 ulit. Ilan na? Ito naman. Ayan. O, di ba ang dami? Yes po, square root po yan ito. Square root to. O, ipagpapares-pares mo yan. O, yan na sa dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ilan na? Kasi 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 128. 2 times 2 times 2 times 2. 4, 5, 6, 7. Ang hirap. Yan. Pares-pares lang po ito, ha? Pag sinabing pares-pares, guys, turon po rin sirang susi. Tama, 64 times 2. Tama. Oh, ito yung tinuturo ni Sirang Suri. It's me, Archie. Hindi pwede ganyan ganito, mali. Ito, dalawa to, at dalawa to. Teka. Ilan ba? Sa dalawa, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, etong isa na to, wala sa naman siya ka-partner. So, papalabasin natin to. So, 2 yan. So, 3 times 2 sa 2, 3. Hindi square root of 2. Kaso may imaginary times I. Oh. Ilan na? 2 times 2, 4 times 2, 8. So, 8 times 3, 24. 24I square root of 2. O, ganun ang sagot. Pero pag ayaw mo ng pares-pares, ma'am, bakit may ayaw yung small letter I? Kasi ang given na kasi is negative. Kung ayaw mo ng pares-pares, pwede nyo balikan yung factorize ng perfect square root. So, pwede nyo i-memorize yung mga perfect square root. Let's say, 120, hindi po siya perfect square. Pero, pwede mo siya i-factorize para may ilabas natin yung first factor is naka-perfect square din. Papalabasin natin. So, hindi na magkasya. Sabi daw po ni Okoran, i-separate natin. Negative 1 times 64 times 2 daw. Yan. Hindi naman perfect square kasi ang 2 kasi wala na yan. Wala na pag-asi ilalabas yan. Ito, perfect square to. Ito naman imaginary. Ay lang talaga. So, magiging 3 times 8 times I square root. Okay, di anong sagot eh. Di same lang. 24I square root of 2. Yan. Di same lang. That's all. 24 square root of 2 times I. Pwede rin. Pwede. Depende sa cases. Depende sa libro. Tama, ready. If sumusunod ka sa basa ng libro mo, pwede yung ganyan sagot mo. Or kaya, sa writing, kung ayaw mo ng payagan ng teacher niyo, pwede naman 24 square root of 2, dapat yung I niyo nasa uli. Pwede ganyan, depende sa writing rin. Pwede. Kung papayagan ng teacher niyo, sumunod ka sa teacher niyo, kung ayaw ng ganitong writing, magganyan ka na lang. Pag hindi naman ganitong ayaw nitong sa writing mo, tatama ka rin. Depende sa sources na binabasa mo sa libro. Pwede ganitong writing, pwede ganyan. It depends po. Red. Tama. Same lang po. Same lang.
Pero yung riding, magkaiba po tayo ha rin. Ganyan naman po proper way for me. Oo, ganyan naman daw po yung proper way. Kasi ang problema nga na sa mga na mathematician, nalilito sila sa pag-writing. Mas ginusto nila yung I nasa ganito. Yung iba naman nasa huli. Wala na tayong time. Mopya ako ng hopya. Sige lang. That's all. Sige pa, isa pa daw. Isa pa daw. Okay, paano pagsasagatan to? Sige pa, sagot na lang. Negative 5x plus 3y squared. Sige, sagot. Ang galing niyo, kaya palapakan natin. Galing ng mental mo ah. Pwede pala i-mental yan. Pwede pala i-mental yan. Pag sanay na kayo mag-ganyan, hindi na kailangan ng lapis at papel ah. Galing talaga ni ano ah. I-mental natin. I-times mo siya ng first term in 2 beses. So, 25x squared daw. First term times second term times 2. Negative 30 xy boring. Last term natin is positive 9y squared. Ang galing, very good. Sa pa daw. Nakasawa na. Paano sasugatan to negative? Negative 4f minus 5g cube quantity squared. Pwede to i-mental to. Sorry, ito. Ay, naglalag ako. Kakaayos lang ng signal. Hindi makita? Okay na yung signal ko. Pinakayos ko na nga po yung internet connection. Ayan, ninano ko na. Ito, question. Baka may problem yung internet connection mo, Kokoran. Inayos ko na po yung internet connection. Pumunta kasi yung yung taga-ayos ng internet. Naglalag din ako. Tignan lang. Oh, good connection. Filter. Filter ba? Hindi kasi ako nagpipilter. Wala akong filter eh. Tananggal ko yung filter. Ang galing ni Okaran, palapakan natin. Galing. Yan. Okay, so 16x to the 4th power. Ikaw pala naglalag. Ayan. Pwede to i-mental sa sarili mo lang ha. 16 f 2 times 2 is 4. Negative 4f squared times negative 5g cubed times 2 is ano? Buhay ka pa pala. Sa pa daw. So, positive 20 times 2 is 40 f squared g cubed. Last time, hindi positive, 25 g raised to the power 6. So, yan. Pwede i-mentally yan. Last na lang po ha. Maglilipat po tayo sa ibang discussion. Yung medyo mahirap. Hirap naman yun. Ito yung medyo mahirap lang to. Ayaw mo to. Wala kasi ako maisip na given. Pasensya na. Medyo
mahirap. Hindi, sa fractional po tayo. Let's say. Medyo mahirap, ha. O, tapos naka-challenge nito, ha. 1/2 x, isa para po negative 1/2 minus 3/4 z negative 3/4 quantity squared. Hirap, ha. Mahirap dito, ha. Yung walang negative exponent po. Ano ka ba? Ayaw mo ng challenge? Ay, ito na lang. Baka mamaya na ito sasagutan. Ito na lang. 1/2 x squared minus 3/4 z or time squared. Oh. Anong sagot? Mamaya na to, ha. Maliban natin yan. Oh. Ay, ito na sagutan natin. So, sunod naman doon yung product of the sum and difference of two binomials. Okay. Anong oras na yan? 1 hour and 1 minute na, no? Galing talaga ni Okaram. Wala pa ka natin. Okay, tamang sagot is 1/4. So, 1/2 times 1/2. 1/4, di ba? 1/2 times 1/2. Hindi 1/2 plus 1/2. Iba naman yun. O, 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. Di 1/4 lang. 1/4. Yung gagamitin natin ng added the product exponent. 2 times 2. 4. First term times second term times 2. So, medyo mahirap tong challenging na to. 1/2 times 3/4 is 3/8 times 2. 3/8 times 2. Edi 6/8. Maglo-lowest term ka pa. 4. Di galing tala ni Okoran. 3/4 x squared z to the 4. Edi medyo mahirap lang to, challenging, ha. 3 positive. 3 times 3 9. 4 times 4 is 16. Okay. 3 times 3 9. 4 times 4 16. Okay, sige. Namali lang daw siya. Z raised to the power of 8. Yun ang final answer. Galing, galing talaga. Ito, assignment nyo na lang po yung bukas, ha. Assignment nyo na lang po. Baka na bahala magsugot dyan. Ito yung sinagot natin. Apply mo dito sa ganito na to. Kung masaya lang teacher nyo, ito na lang. Kaya nyo, ito na lang. It depends. Okay? Okay, patungo muna tayo doon sa product. Product. Hello mo, it's me Archie. Hello po, sir. Product of the sum and difference of two binomials. Special product to, ha. Yan. Anong gagawin? Ito pa yung pinaka general formula to. A plus B times A minus B. Ano may equal to? A square. Baliktad to, ha. Iba naman yung question dito. Ito yung question niya, pabaliktad to. Ito yung question, pabaliktad to. Yan siya product of the sum and difference sa two binomials. Kaya nga ganun. Ano example, guys? Example ay itong question. Pakisagot. 2x plus 7 times quantity of 2x minus 7. Ano? Sagot. Paano sasagutan?
Ala, sige. Pagkatapos doon, may meron pa tayong multiplying cubes of a binomial. Mahaba to. Tapos, ito pa. Ang galing! Ay! Yes po, tama po kayo. (2x squared 7x). May kulang ka pa, Marky. Hindi pa yung simplify. Isa na lang dapat yung maging sagot mo. Malapit na, Marky. Tama si It's Me Archie. Palapakan natin. Tama si Okaran. Ang gagawin lang natin dyan, ito pa yung A, ito pa yung B. Ang gagawin natin dyan, multiply mo lang. So, ito pa yung formula. Ganun lang. So, 2x squared minus yung B natin is 7 lang. Gets nyo? 4x squared minus 49. Galing. Take na kapag yung letter B ha, hindi sasaman sign ha. Wala tayong pakialam doon. So, isa pa ha. Pakisagot. 8x plus 9y. Pag lumabas ang question, ganitong question na to ha, tandaan nyo. Huwag nyo babalik ta rin yung pag-uutak nyo ha. Pag ito lumabas ang question, magduda na kayo, aralin nyo mabuti. Ano sagot? How to be you, ma'am? Ewan ko sa'yo, parang. Wala naman ako nilili. Hala, hirap pala agad yan. Grabe. It's Me Archie, tingin sa pagsend ng bahal. Hello, sir. Kaya mo yan. It's Me Archie. Engineer. Wala na ba sumagot? Mas mahirap pa i-mental yan. Oo nga, mahirap talaga i-mental yan. Kayang-kaya naman ni Engineer It's Me Archie yan Ano guys, sinasasagot? Wala na. Madali lang yan. Napakadali. Hindi naman ako magalis. Slide lang naman. Sino po yung engineer? Si Archie po. Nagtuturo po ng math sa live. Abe. Agricultural and Biosystem Engineer po siya. Agricultural Biosystem Engineer. Ako rin engineer student, ma'am. Hello po rin. Hello po engineer rin. Wala na ba? Kasi ako na lang mag-a-adjust. Ito yung letter A, 8x. Ito yung letter B is 9y. Wala positive ba? Wala yung gano'n. Ang gagawin, writing mo siya. Substitute. 8x squared minus 9y squared. Anong gagawin? Edi, kayo nang bahala na kayo sa buhay nyo. Edi lang, 64x squared minus 81y squared. Yun lang, that's all. Kasi pag babalik na rin mo yung sitwasyon, hindi pa daw isa engineer, sorry po. Pabaero daw yung engineer. Grabe ka naman po kayo, grabe kayo mag-judge. Hindi naman lahat ang engineer pabaero, hindi naman ang engineer is mapera. Ay. Yan lang, that's all. Mas mahirap pa, parang nakasawa na. Pag-fraction na lang. Sige, try nyo. 1/4 x plus 2 1/4 x minus 2. Apply mo to. Okay. Hindi puro namang question ng ganyan, pero yung mga challenging na kailangan sagutan. Kaya ka nga nag-aaral mabuti yung lahat ng sabi para may matutunan. Gusto niya yung negative exponent, mas mahirap yun. Boring kasi yung ganyan. Kapag ang question ng ganito mag nakakita ka ng question ganito. So, gagamitin mo yung product of the sum and difference of two binomials. Ito po yung formula.
Baliktad ng sitwasyon na, alam nila kasi, ang question ito, ano yan eh, differ sa two question eh. Eh naman pag question ng ganito, sagot ito, products of the sum indifferent sa two binomials. Dali. Okay na ako mag-a-adjust. So, ito. Ito yung A, ito B natin. 1/4 x squared minus 2 squared. May yung a-apply nyo yung mga basic math, yun nyo kasi naalala. 1/4 times 1/4, 1/16. Hindi po yung 2/4, mali po yun. So, 1/16 x squared minus 4. Di ba ang selan? Kapag maselan din yung professor nyo, ayaw ng ganito. Depende. So, pwede ganito. It depends kung papayagan kayo ng professor nyo. Hindi ko alam kung bakit. Mas mahirap yun, ha? Pero ang question, ayun nila kasi yung ganitong 1/4 na to. So, pwede siyang i-translate into ano yun. Into, let's say, 1/4 yan, di ba? 1/4. Kunwari lang, ha? Mag-divide boses ka pa 4. Ilan na yon? Pwede x plus 8 na lang yun. Di ba mahirap na? Mas mahirap pa yung ganyan. So, masaya lang talaga. So, ito talaga sagot niya. Isa pa, guys. Isa pa rin. Or, nilipat na, mag-skip na ako. Sige, paano kapag if yung sasagot niyo is may na? Sagutan niyo, negative 4 cube plus 2y squared. Tapos, ito. Minus 2y squared. Anong sagot dito? Napakadali, ha? Ito po yung A, ito po yung B. Ha? Ano daw? Ito po yung question o Kara, no? Kaya mo ba sagutin yan? Medyo challenging po to. Sige. In 1 minute lang po, ha? Magsiskip na ako. Mas madali na yan. So, sunod down yung multiplying cubes of a binomial. Medyo challenging po to para sa ganito, ha? Mahirap yan. Kaya, nasira muna ako sa leta.
Wala na yata sumasagot. Teka lang ha. Ako na lang pa mag-a-adjust. Baka nawala ka ng signal o karan. So, madali lang po to. Ano pa yung first term natin? Negative 4x cube squared. Minus, hindi pa magkakasama sa inyong yung 2x ha. Magiging 2y squared na lang. Ilan na? Napakadali So, 16x raised to the power of 6 minus 4y to the 4th power. So, ito na po yung sagot. Kasi, pag inano mo to, pag binaliktad mo to gamit ang difference of two squares, what is the square root of 16? 4. 4 yan. Square root of 16 is 4. Square root ng x raised to the power of 6 is 3. Gets nyo? Ito medyo mahirap lang po yung ganyan ha. So, square root of 4 is 2. Pero may negative, may malaking problem na kasi yung negative. Malaking problema ang negative, so hindi siya may a-apply dito. So, mahirap siya since, Kahit the same lang po yung ganyan, pero hindi po siya tatama sa ano. Kasi pag sinum of the difference of two squares yan hirap Diba? Dito may apply ito pag may negative. So, malaking problem nito pag may negative. So, nagkakaroon lang siya ng error. Kasi pag babalik mo, ito, balikan natin to. Let's say ito, square root ng 4, d 2. Square root ng x is, square root is x. Yan, ito. Square root ng 7 is 49. Kasi pag pinag-in mo tong 2x, ito yung 2x, ito yung 7, di ba? Plus, minus. Kasi pag inano mo to, demonstrate po yan, hindi natin may apply yung 16, di ba? Kasi wala siya negative. So, common mistake po tayo dito. So, mali po tayo. So, tatanggalin na natin negative. Mag-negative na lang. Hindi po yung may apply. Kunwari lang nga kasi, baka mag-common mistake po kayo, mag-16 na lang. Medyo mahirap yung may negative kasi pag translate mo, paano what if magkaiba sila ng sign, hindi po siya mag-a-apply doon sa ganito. Lang, the same na po yung first term, meron pagkakataon, magne-negative exponent ka pa rin to. Negative, even number naman, magiging positive naman. Kasi pag translate, talagang matatama yung negative. So, hindi po siya magtatama. So, wala rin. Mahirap siya since yung may negative, mahirap po siya. Okay, so dito muna tayo sa multiplying cubes. Multiplying cubes. Ay, thank you sa pag-follow kay Ramos. Multiplying cubes o by binomial. Ito yung pinaka-challenging to ha. Hirap yan ha. Mahirap to. Kapag yung pinaka-general formula is a plus b times cube Pascal triangle mahirap to. So, expanded yan. Magiging tatlong item na tong a plus b. A plus b times a plus b times a plus b. Quantity. Mga yan. Kasi pag inano mo to, pag pinag-point method mo or iyaan mo, distribute, magiging ano na siya, a cube plus 3a square b plus 3ab squared plus b cube. Pascal triangle yan ito. Pascal triangle. Para naalayo. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Yan. Ito pa yung mga letter A. Magbumababa talang exponent. Ito, tumataas yung letter B nating exponent na. Unalan yung how to put yung about sa point method. Ito po.
Bastos talaga. Lucky Taimo. Thank you sa Pai Meta, madali lang yan. Ito yung Pai Meta tinutukoy natin, di ba? First term, multiply mo to. First term, second term, outer term, inner term. May pattern yun na kailangan sundan. Yun lang, basic algebra lang naman. Yun lang. Lucky Taimo. Thank you sa pag-send ng badge. Yun lang. Ito, balik muna tayo dito, ha? Okay, substitute lang naman itong mga to kailang sundan. Pero yung second term, hindi mo pwede sa may mga sign. Medyo mahirap lang ito ko sa student eh. So, for example pa lang ha, is 6 Dobo na ako. 6m plus 8n quantity cube. Gamit ang natin ganito. Ito po yung A, ito po yung B. Gets nyo? So, 6m cube plus 3 6m squared times 8n plus 3 6m 8n squared plus yung mahaba yung discussion. Palilitin natin to. Plus 8n quantity cube. So, kayo na bahala mag-simplify. Alam mo naman yung mga basic math, di ba? So, ilan na yan? 6 times 6, 36 times 6, 206. Di ako naniniwala. Grabe ka naman. 6 times 6, 36 times 6. 18, 19, 20, 121. Hindi ayaw maniwala. Kaso bawal ng calculator. Di pwede. Kailangan matuto tayo magmano-mano. So, 3 times 6 is 18. Times 8, hirap nito. Di pala pwede. May squared pala yan. Parang mali ata sulat ko eh. Squared pala to. Ganito. So, 3 times 8, 24. Times 6 times 6 is 36. Mano-mano talaga yan. So, 24 times 36 is 864. 864 m squared n. So, magkaiba yung patterns ha. Plus 8 times 8, 64. 64 times 18. 64 times 18 is 1,152. 1,152 m n squared. Tapos, kayo na bala. 8 times 8, 64 times 8 is 512 n cube. Ito na pa yung maging time and answer natin. Diba? Pero, bahala kayo. Ito pa yung pinakapate sa yung tricky part. Kaso, medyo matagal. So, 6m cube. First term, 216 m cube. First term, mali. Very wrong. So, i-squared mo siya yung first term. So, first term, i-squared mo siya ng first term. Times yung, times 8 natin. Positive Times 3. Ilan na? 800. Positive, 864 m squared n. Tapos, mag-square po tayo sa second term. 6m
times positive 8n squared times 3. Yan na. Positive 11, 1,152 n squared. Tapos yung last term natin, positive 8n. Ang hirap. Matrabaho to. Hindi po pa tayo papayagan mag-calculate. 1 minuto lang to, 2 minuto. Depende sa speed. Hi, JC. Hello po, sir. Hello po, master. Okay. Maubos na po yung hopya. 19% na ako, guys. Boring naman. Yan, not all. Kahit anong number, pwede mo siya apply ng positive yan. Ito yung gagamitin. Paano kapag negative? Mas mahirap yon. Ayoko pag-usapan to. Kapag negative is a minus b cube. Yan na yun. A minus b cube. A minus b, a minus b, a minus b. Tatlo. Yan na yun. So, a cube plus 3. Ay, minus pala to. Sorry. Minus 3a squared b plus 3a b squared minus kasi nga negative times negative naka-add number negative b cube. So ito na po yun. Oh, that all. Hirap, no? So anong gagawin natin? So for example, ito 6a minus 10b cube. Mahirap to, ha? Challenging to, ha? First term, ito yung A, ito po yung B natin. Yung A natin is 6A, at yung B natin is 10B lang. Hindi kasama yung negative, ha? Bawal yon. So, 6A cube minus 3, 6A squared. Yung B natin is 10 lang, 10B. Plus 3, 6A. B natin is 10B squared. Ang mahirap magkasya. Minus B natin is 10B cube. Hindi na magkasya. Wala nang space. Okay na, bahala mag-simplify. So, sa computation, 6 times 6, 36 times 6 is 216 ulit. A cube. Negative 3 times 6 times 6 ulit is m squared times 10. Sagot, negative 1,080. A squared B. Oo. Positive 3 times 6, 18. Times 10 times 10 is 100 is 1,800. A B squared. So, negative 10 times 10 times 10, 1,000. 10 times 10, 100 times 10 is 1,000. 1,000 B cube. Ito na po yung final answer natin. Kung ayaw mo ng ganito, pwede na ito. So, bahala ka sa mga patterns nyo. Kayo na mismong bahala to. Kaso hindi magkasya sa papel, mag-tricky part po tayo. Dito muna tayo. So, ayan. Yan, parang magulang sulat, ha. So, ating ko to, para hindi magulo. Yan. Ito. First term natin is 6a cube. Second term, middle term natin, 6a squared negative 10b times 3. I-equal mo to. Tapos, yung isa naman, 6a negative b squared times 3. Tapos, yung last term natin, yung second term natin is negative 10b cube. So, ganun pa rin. The same lang po siya. 216 a cube. Ito naman, negative 1,080 a squared b. Di kasya eh. Kainis.
positive 1,800. AB squared. Tapos, negative 1,000. 1,000 B. Yan. Medyo matrabaho to kasi mahaba. Ate, paano pa yung symmetric method? Ano yung symmetric method yan? Para saan yan? Anong question yan? Let's. Baka synthetic yung tinutukoy mo, baka mali ang spelling. Pag symmetric, para saan to? Symmetric method, hindi ko alam. Hindi ko pa yung masasagot yung Lex. Okay. Okay, tapos na po tayo sa multiplying cubes o by binomial. Sunod naman ay... Malapit na tayo matapos. Synthetic. Ma'am, ginagamit niyo po ba yung Foy method? Yung sa ano? Ito. Kapag yung complicated na po yung yung ganyan. Multiply square of a binomial. Pwede naman gumamit ng Foy method, pero huwag ka magpakahirap sa sarili mo kasi may technique lang naman na ito, yung tricks eh. Pwede gamitin kung nagdududa kayo. Kasi pag nagmamadali ka, pwede mo gamitin yung tricky part. Ma'am Cassie. Yun. Synthetic ba? Pag synthetic, yung mga numerical coefficient, kunin nyo, tapos yung divisor, mag-equate ka para malaman yung value of x. Let's say x minus 2, di x equal to positive 2 lang. Teka sa pagsaming badge. Synthetic ganito. Sige, example. Habang sinasagot natin yung okay, synthetic ba? Ito synthetic. Kunwari lang ha. Ito. Let's say x squared. Long division to ha. Mahirap to. X cube minus 2x squared plus x plus 4. Halos kompleto. Mag-long division ka, mahirap na yan. Case. Sa mag-synthetic division ka, ito, x equal to 2. Transpose sa kabila para maging positive 2. Numerical coefficient lang ha. Halos kompleto to. Ito, 2, 1, negative 2, 1, tsaka 4. Kasi pag hindi kompleto po yung mga dividend, mag-add ka ng plus 0. Bring down 1, 1 times 2, 2. 0, 0 times 2 is 0. 1 times 2, wala na. May remainder na agad, 6 na. Remainder to ha. Bakit? Ulitin ko. Bring down 1, 1 times 2, 2. Pero dito lalagay yung 2. Negative 2 plus 2, medyo nalilito sila sa sign. Allergies sila sa mga sign. Negative 2 plus 2 is 0. 0 times 2, 0. 1 plus 0, 1. 1 times 2, 2. Dito ang sagot. 4 plus 2 is 6. Pag matik po talang may negative, let's say lang ha, 2 minus 2 is 0. Ito ba yung remainder ha? Ito po yung linear, ito po yung constant. Ito po yung, kaso wala naman po siyang linear term. Ito po yung quadratic term. Ano ng paraan? Wala naman po tayo linear term. Ano yung magiging na siya? X squared plus 1 plus remainder natin ang remainder natin is 6 over x squared minus 2. Yun lang. Ito yung tamang sagot natin. Hindi naman pwede ganun doon lang. Kasi pag tatanungin teacher nyo, what is the final answer of this term? Ito yung maging sagot nyo. Kung may remainder, nasa ibabaw yung remainder yung numerator, tapos yung denominator, yung given na divisor. Hindi pwede ganyang ugali niyang ganyan kasi matutuko lang po kayo mag-translate into terms ng polynomial. Kasi, namamali na kung lang kayo sa practice. So, hindi ko naman kasalanan. Okay? So, dito muna tayo sa product. Product
produce sum of two cubes or difference of two cubes. Okay, gets? Okay. So, ano ba formula natin? Kita nyo ba? Isusum natin. So, ito pa yung formula. So, A plus B, quantity times A squared. Makikita mo yung mga general formula. Yun ang gayahin nyo. Medyo natatakot sila sa ganyan kasi napakadali lang sagutan yan. Baliktaran kasi to sa sum and difference of two cubes. Parang baliktaran to. Ito question ha. Sasagutan nyo. Yun lang, napakasimple. A cube plus B cube. Paano kapag may negative? Huwag kayong mag-alala. So, A minus B, A squared, plus AB, plus B squared. A cube minus B cube. Yan. O, ano gagawin natin dyan? Wait lang ha. 15% na ako. Okay, for example medyo mahirap lang to, nalilito sila. So, ito yung question, lumalabas to sa teacher nyo. Lumalabas lang to sa sa exam. Medyo nahihirapan sila. So, ito po yung lumalabas. Mamang hirap naman sagutan to. Paano na ito isasagot? Product that's produce sum of two cubes or difference of two cubes. Madali lang po to. Huwag kayong mag-alala kasi isi-simplify natin yan. Yan. O, paano natin sasagot to? Ito po yung A, ito po yung B. Gets niya? Sigma notation po. Ano ba yung sigma notation? Summation ang tawag dyan, Audrey. Sige, mamaya na lang po. Okay, paano to sasagutan? Ganyan ang question. Napakahaba. Gagamitin na natin yung product that produce sum of two cubes or difference of two cubes. Ano to? Algebra 1 yun sa amin. Elementary algebra. Ayan, hindi ako magaling sa math dati. Okay, anong gagawin? So, i-cube mo siya. So, yung first term, i-multiply mo ng 3 beses sa sarili niya. So, 8x cubed. Ito naman, hindi kasama yung negative hindi kasama yung ganyan. Second term is 3, hindi kasama yung negative 3y cubed. 27y cubed. Di duksong lang. Napakadali, di ba? 2x cubed. Oh, mahirap to Ilan yan? Eka lang, wait lang muna. So, meron may nagdududa sila. Ano na magiging sign natin? Kung nagdududa kayo, ganito na lang. Ito yung first term natin. Anong magiging sign natin? Negative, di ba? So, base lang sa formula, ito, negative. Second term natin is, 3y cube. Yan na. Ito yung sagot. Duksong na lang. O, di ba napakadali? Sobrang dali yan. O, ganun lang kasimple. Sigma notation. Summation pinag-usapan yan, Audrey. Hindi ko pa masyado, sigurado ang kasagutan niya kasi masela na talaga ang pag-aaral niyan. Okay, for example iba na lang. So, let's say 5m plus 4n. Itong question napakadali lang to. 20mn
plus 16. Okay, ano sagot dito? Ito pa yung A, ito pa B. Duksong lang. First term at second term, multiply ng 3 beses sa sarili niya. Ano yun? Hindi mo yung biryani. Kung hindi na lang pala yun, mas kumunti na lang. Alin? Yung iniloto mo. Yung biryani? Kinain ko ng umaga. Ito yung mga biryani. Yung biryani? Mamaya. Yan nga, lutuin mo, bago anihin ako. Kasi, Lutuin mo. O, napakadali. Anong gagawin? Ito, since positive yan, ito basta sa formula. Ikita nyo na. Napakasimple. So, 5m cube. Since plus yan, ito yung pinakaunahan, medyo natatakot silang magkamali, plus yan. Ito yung basta sa formula, kailangan tutukan to eh. Yung second term natin is 4n cube. Hindi, ano na, hindi ko kaya pwede mag-calculator, bawal yan ha. So, 125 cube. 64n cube. Yun na ang tamang answer natin. Kasi 5 times 5, 25 times 5, 125. Ito, kasi ang exponent natin is 1, times mo sa labas, hindi 3 yan. That's all. Dito si Sir matuto. Yan lang. Paano what if ganito? Medyo nahihirapan sila. Negative 3a minus 4b 9a squared minus 2ab plus 16b squared. Ito po yung a to b. Napakadali. So, since may negative yan, wala tayong pakialam dyan. Ito, focus natin. So, negative 3a cube. Minus siya, minus 4b cube. Ilan na? So, ilan na? Negative 27a cube. Minus 64 b cube. Yun na po. Yun na po yung final answer natin. That's all. Yun lang. O, di ba napakadali? Isa pa. Apply lang naman to. So, 2c plus 9m. Ganitong case na to ha, pag question, ito po, apply mo siya ng product that reduce sum of 2 cubes or difference of 2 cubes. Napakadali. O, ilan na? Ganun pa rin. Parang nakakasawa na. Malapit na po mag-elay kasi 13% na ako eh. So, 2c cube plus yan, di ba? Ay, di kita. Plus yung, ano natin, 9m cube. O, ilan na? 8c cube plus 729 n cube. So, ito na po yung final answer natin. Bakit? Kasi 9 times 9, 81. 81 times 9 is 729. That's all. O, tatapos na natin to ha. So, last na lang po yung discussion natin is purpose square trinomial. At dinagdag ko lang to para may alam kayo. O, diba? 13% na ako eh. Okay, so ito, purpose square trinomial. Para may alam kayo. Iba naman yung completing the square ha, magkaiba yun. Purpose square trinomial po tayo. Perfect square trinomial. Pag sinabing purpose square trinomial, from the word purpose square, kasi ibig sabihin nun, yung first term at yung second term natin, naka-purpose square. Trinomial yung given is naka-trinomial po yung given.
Perfect square trinomial kapag yung first term at second term ay naka-perfect square. Gets nyo? Gets yun na natawag na perfect square trinomial. Iba naman yung completing the square. Kapag completing the square, sa ano yan? Sa solving quadratic equation lang yun. Kapag blank na po yung pinakadulo, kala may kompleto. Kaya nga completing the square nga eh. Para mahanap yung pinakadulo is yung middle term is kalahati. Tatangis mo siya ng dalawang, 2 times sa sarili niya. So, completing the square tawag doon. Iba na ang perfect square trinomial. So, paano? Kunwari, x squared plus 10x plus 25. Ma'am, paano natin i-compute? So, palaki na natin ng camera. O, paano? Square root ng 1. Numerical coefficient tayo Square root ng 1 is 1. Square root ng 25, 5. 1 times 5 is 5. Kasi ang 10, kalahatin ng 10 is 5. Gets nyo? So, paano natin i-apply ito? Kapag yung terms natin a square plus 2ab plus b squared is equal to a plus b, times squared. A plus b quantity squared. Okay, paano? Ito ba yung a squared natin, yung yung x squared natin. Ano yung magiging interaction nito? Magiging a squared on both sides, magiging na siya, magiging x na siya, di ba? Tapos yung b natin, b squared na ano mo to? Squared on both sides, magiging na siya, 5 na lang. Hindi man naman gaganap yung positive negative 5, di ba? Anong gagawin? Since plus yan, plus yung mga to, plus yan tandaan niya plus to. Di idukso mo, ano ba A natin? Ang A natin is x plus yung 5 natin. Ito na yung tamang sagot natin. That's all. Napakadali lang, di ba? 9a squared plus 24a plus 16. Perfect square trinomial yan Okay, square root ng 9 is 3. Okay, kasi 3 times 3 is 9. Square root ng 16, 4. Kasi 4 times 4 is 16. 3 times 4 is 12. Kasi ang kalahati sa 24 ay 12. Gets nyo? Ano ba yung a natin? A square natin is 9a square. Pag inano mo natin to, 3a. Tapos yung b square natin is 16. Pag inano mo siya, 4 na. Dukso lang naman, anong gagawin? Dito ang sagot is 3a, since plus yan, ang sagot is plus yan, mga plus yan, mga yan, plus 4 squared. So, pag try nyo may point method yan. Ako na bahala. So, ito na ba yung final answer natin? Distribute yan. Kasi pag naman, pag point method mo yan, 12 yan. 5, 12. So, 3 times 4, 8 times 2 is 24. So, tama naman siya. Gamitin na natin tricky part ng ng multiplies of the two binomials, di ba? Di ba madali? Paano what if yung may negative na, mas mahirap na yon? Okay, i-apply natin yung negative. Dito tayo. Okay, kunwari, ito yung application to, a squared minus 2ab. Hindi na positive to, mas mahirap na yan. Plus b squared, ano yung magiging sagot natin? A minus b quantity squared. For example pa lang let's say, x squared minus 12x plus 36. Square root ng 1 is 1. Square root ng 36
is 6. 1 times 6 is 6. Kasi kalahati ng 12 is 6. Gets nyo? Oh, ito pa yung a square natin is x squared. Kasi pag sinugot mo to, x na lang. Kapag yung b squared natin is 36. Kasi pag in-intersect mo, 6 na lang. Kaso, naka-negative po yung ano natin, ito. Negative po yung magiging sagot natin. So, ang sagot dito will be the x minus 6 quantity square. So, ito na po yung sagot natin. Got all. Di ba madali lang yan? And now, what if kapag yung ganitong sitwasyon? Let's say, 4x squared minus 24 plus 36. Oh, since minus yan, gano'n na lang. So, anong gagawin natin? Square root ng 4 at square root of the 36. Pag sinugot mo to, 2 yan, tsaka 6. 2 times 6 is 12. Kasi kalahati sa 24 is 12, di ba? Ito yung a squared natin is 4x squared. Kasi pag sinagot mo to, magiging 2x na lang. Kapag yung b squared natin, yung value nito is 36. Kasi pag sinagot mo yung 36, squared on both sides, magiging 6 na lang. Kaso negative po yung magiging sagot, ito yung magiging sagot natin. 2x minus 6 times squared. Yun lang, that's all. Medyo mahirap yung may negative. Paano kapag ito? Itong sample, 64x squared minus 48 xy plus 9y squared. Okay, square root of 64 at square root of the 9. Di, ano to? 8 tsaka 3. 8 times 3, 24. Kasi kalahati sa 40 is 24. 24 plus 24, or 24 plus 24 is 48. Tama. So, ganun pa rin. A squared natin is 64x squared. Pag ginanong mo siya, 8x na lang. Yung b squared natin is 9y squared. Pag ginanong mo siya, magiging 3y na lang. So, since negative yan, ang sagot dito, magiging 8x minus 3y squared na siya. O, try nyo yung inform method kung may oras pa kayo ganyan. So, ito na yung magiging final answer natin. Kung ayaw mo ng trick nito, sa sinasabi ko, may tinuturo to si Sir Teacher Gon. Okay, ito yung sinasagot ni Teacher Gon. O sige, itry natin ito. Itong tricky part na to. Ito question x squared minus 12x plus 36. Ito kay Teacher Gon yan sa YouTube channel. O, anong gagawin natin? Purpose squared trinomial Ito, squared ng x squared. Squared ng x squared is x. Dalawang parenthesis Square root ng 36 is 6. Since negative yan, kung negative to mga to, negative yung given minus to. Try nyo pong mag-distribute kung ayaw nyo maniwala. So, 6 times 6, negative 6 times negative 6, positive 36. Negative 6 minus 6 is negative 12. So, okay, tumama naman po siya. Pero, depende. Kung maghihiwalay po yung expand, din naman itong sagot na to. Pero ang pinag-uusapan is the prime. Ito po talaga magiging final answer to. Yan talaga final. Kapag ang question nyo is naka 5 points o 10 points. Kasi pag itong sagot nyo, 1 point lang. So, wala rin nangyari. Ito naman, pwede yung reply nito. Ito, gayahin natin to. So, 4x squared minus 24x plus 36. Apply natin kay Teacher Gon Squared ng 4x squared is 4, mali. Mali tuloy ako. Squared ng 4x squared is 2x na lang.
Lagyan ng dalawang parenthesis dito. Tapos, square root ng 36 is 6 dito. Anong sign? Negative, nasa una na. So, negative to, negative to. Mas madilis kay Teacher Gon, ito pa yung magisagot natin. So, that all. Yun lang. That all lang. Yun lang. Ganyan natin kay Teacher Gon. So, 9a square plus 24a plus 16. Wala na yata nanonood Oh, square root ng 9a square is 3a na lang. Oh, lagyan ng dalawang parenthesis Tapos, square root ng 16 is 4. Kasi 4 times 4 is 16. Anong pinaka-sign na nasunan? Positive, diba? So, positive to. A to Nagmumukha lang siya ng 9 Yung sulat ko. Yan. So, anong gagawin? Double check natin to O, since dalawa yan, maggaganyan ka na lang. Ito na lang siya. Squared mo na siya. Yan lang. That's all. So, ito na po yung final answer. So, ito. Tapos na yung pag-lecture natin. Okay, 9% na po ako. So, next time na lang po tayo mag-yan naman mathematics kasi wala na po maisip. So, before, after ako mag-live, ipopost ko po yan sa YouTube. Sige, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po sa inyo at mag-aral na bububuti. So, next time na lang po tayo mag-live. Bye-bye. Sumasakit yung lang muna ko. Wala na po akong boses. Bye-bye po. Next time na lang po.